Magandang umaga po sa inyong lahat. Itutuloy po natin yung tungkol sa red wine. Okay? Nabanggit po natin na mas madalas masama ang red wine. Kahit meron po mga clinical studies or mga clinical articles na nagsasabi mabuti daw ang red wine. O nga, meron konting kabutihan kung meron. Pero as the saying goes, if the harmful effects, okay, the huge amount of harmful effects on our bodies will outweigh the small benefit that we can gain from drinking alcohol, then that product, katulad ng alcohol in red wine, is harmful. Okay? Huwag na po tayo magdebate tungkol dyan. At saka sinabi ko po, the rule of thumb, yung ginawa ng Panginoon para sa atin, walang iba, tubig lamang, yun po ang talagang para sa ating kalusugan. Para hindi po tayo maka-UTI, tubig. Para hindi po tayo magkaroon ng tonsillitis dahil ito po ay nililinis yung ating lalamunan tuwing uminom tayo ng tubig at natatanggal po yung mga mikrobyo sa lalamunan natin kasama yung tonsils, tubig pa rin. At dahil po ito ay nagpapalabnaw ng dugo natin para po hindi ito maging malapot yung dugo natin, para hindi po magbara yung maugat natin na nagdadalang ng dugo sa heart or kaya sa brain, para maging malabnaw yung dugo, para hindi po tayo nabagkaroon ng heart attack or stroke dahil po malapot na po yung dugo natin dahil kulang po kayo sa tubig, pues uminom kayo ng tubig pa rin. So talagang maganda po yung tubig para sa atin. So ito po yung mga magagandang basihan, common sense at saka basic science kung bakit sinasabi ko po na masama ang red wine. Pero sana po, yung mga nagbebenta ng red wine, huwag po kayong magalit sa akin, Kasi po ako po'y naaawa na po ako sa mga pasyente natin. Akala nila, maganda ang red wine. Tumataba, nagre-red wine pa. Well, pag-usapan po natin yan mamaya. Bakit masama? Lalong masama ang red wine sa mga mataba or mga obese. Pasensya na po. Alam ko po, nakakatulong po kayo sa ekonomiya natin yung pagbebenta ng red wine. Kasi, syempre, bawat benta, may buwis pupunta sa gobyerno. Pero, pag sa bandang huli, mas maraming sumasakit ang ulo dahil sa effect ng red wine at mas magastos ito pag pumupunta sila sa mga ospital ng gobyerno at doon pupunta yung buwis na kinikita ng gobyerno galing sa red wine. Nako, wag na natin pag-usapan yung kagandahan ng red wine. Okay? So, balik po tayo sa red wine. Kaya po marami tayong red wine dito sa Pilipinas kasi ang daming grapes sa kabila At syempre, dahil gusto silang kumita ng mas malaki bukod sa grapes, gumawa sila ng red wine. At dahil po, sumusobra na po yung production nila ng red wine sa kabila or sa abroad, tinatapon nila yung red wine dito sa mga third world countries. At para po mabenta nila ang red wine, pinapromote nila ang red wine along the health line na kesyo daw maganda daw sa puso. Totoo? Hindi totoo. Delikado sa puso para sa akin. Lalo pag sumusobra na. Lalo pag overweight kayo at kahit konti lang na inom ninyo red wine pero busog na kayo, dagdag pa kayo ng red wine, delikado. Okay? So, hindi po totoo na maganda po ang red wine. Lalo na pag busog kayo, sasabihin natin, pang pahilis, pang patunaw. Yun ang common word ng mga tao. Yung mga excuses ng mga tao na pwedeng uminom kasi pampatunaw. Walang ganyan po sa aming libro. Okay? Kasi po, pag busog na po kayo,
hindi na po pwede kayong kumain. Hindi na po kayo pwede uminom ng mga matatamis. Lalo na yung alak. Ha? Yung matamis, 4 calories per gramo lang. Ha? Kasi ang carbohydrate, ang glucose, 4 calories lamang. Ang alak, ha? 7 calories per gram. Patos red wine pa, 14% yan ang ethyl alcohol content sa red wine. The higher calories, ha? The faster you become fatter. Mas mabilis po kayo tumaba pag mataas po ang alcohol content ng isang alcoholic beverage katulad ng red wine. Of course, mas mataas siyempre ang Tanduay at saka Emperador. If I'm not mistaken, nasa 30 to 40%. Ang red wine, kahit 14% lamang, masama rin pag overweight po kayo. Bakit po? Saan pupunta yung ethyl alcohol pag busog na kayo at iinom pa kayo ng ethyl alcohol or red wine? Ha? Pampatunaw kuno na hindi naman po totoo. Ha? Saan pupunta ang red wine? Siyempre, pag sumobra sa katawan yung kinain natin, dagdag pa tayo ng red wine, saan pupunta itong mga calories ng red wine? Ito po'y magiging taba sa dugo. Lalo yung ethyl alcohol, ha? Yun po ang magiging triglyceride na nagsisirculate sa dugo natin. Yun po ang pinapa-examine nyo sa laboratorio, yung lipid profile na kasama po dyan ang VLDL or serum triglyceride. At saan pupunta itong triglyceride na nagsisirculate sa dugo nang nanggaling sa ethyl alcohol na nasa loob ng red wine? Ha? Saan pupunta? Siyempre, pupunta itong triglyceride sa bilbil ninyo at saka sa atay. Kaya magkakaroon kayo ng fatty bilbil or malaking bilbil or fatty liver or mataba po yung atay ninyo. Okay? So, itutuloy po natin yung pag-usapan tungkol sa red wine at saka sa effect sa taba ng dugo sa susunod ng video. Maraming salamat po.